Hello guys! Nandito po tayo sa Bacnar. Yung usual na place natin kapag tayo ay nagtitake ng video lesson. Diba? So sana pinapanood nyo to ng nasa mabuting kalagayan. Diba? Kasi ako di ko alam kung feel safe ba dito or ewan. Okay? So di ba masyado dinig yung diba? Yung hindi yan kuliglig So yan yung ginagamit sa pagpaparanom, pagpapatubig. Diba? Okay, simulan natin. Masyado nang mahaba yung intro natin. Punta na tayo sa mnemonics natin. Diba? So, ito po yung mnemonics natin. Medyo mahaba po siya. Diba? So, ang dami, diba? Kalain mo yun, kinaya mo lahat lahat ng mnemonics natin from November 17 up to the present. Yung pinaka-final topic natin sa subject na to, diba? So, again, kailangan natin tapusin to. Itong pinaka-coverage ng yung fourth quarter. Diba? So, aralin na natin to. Unti lang naman ito. Diba? So, di naman siya masyadong marami. Again, bahala na kayo spelling. Bahala na ako sa discussion. Diba? So, gagamit tayo ng mga situational examples para masuportahan po yung mga konsepto na to. Okay? So, sana malinaw na po yan. Dahil sisimulan na po natin. Module 4AB, Trends, Network, Critical Thinking in the 21st Century Culture. Tumaan na tayo kay local networks. Sumunod si global networks. Ngayon, medyo lawakan pa natin ngayon. Diba? So, planetary networks. So, planeta naman yung pag-usapan natin. Okay? So, kapag sabi natin planeta, sa isang planeta lang naman tayo may concern. Diba? Which is yung Earth. Diba? So, ano nga ba yung magandang pag-usapan sa ating planeta? Number 1 na dyan, yung problema mo sa kalikasan. Problema natin sa kalikasan. Diba? CC, climate change. Diba? Yung pabago-bagong klima na nararanasan natin, climate change. Planetary networks. So, alamin natin yung causes, yung effects, and syempre yung magagawa mo rin as a person para makatulong sa environment. Diba? Simulan na natin. Planetary network, climate change. Everything on Earth is interconnected. Okay? So, lahat ng nakikita mo sa Earth ay interconnected sa isa't isa. Diba? So, for example, kung ano yung problema ng India sa basura, ganun din man yung problema natin sa basura. Diba? Parehas tayo ng problema. So, interconnections. Diba? From other country to our country, diba? Yung problema sa basura, environmental issues, ay interconnected. Diba? So, kaya kung if ever man na may naisip si India na solusyon sa kanilang environment, pwedeng makatulong yun sa atin. Diba? Pwede nating i-adapt yun dahil sa interconnections. Diba? So, sa katunayan nga yan, diba? Ang dami nang naisip na action plan ng Japan para masolusyonan yung mga basura, diba? Pero bakit hindi natin na-adapt? Diba? Pwede po natin i-adapt yun. So, it's a matter of time lang siguro. Or leadership. Diba? Pero kayang-kaya natin. Okay. So, ayan ay interconnections and interrelations. Saan tayo magpo-focus? Natural environment. Okay?
interconnections, interrelations, natural environment. Diba? So, alamin natin ngayon causes, effects, and human actions na pwede mong gawin na siyang ginagawa rin ng ibang bansa. Diba? Interconnections, diba? Interrelations. So, yun po yung pinaka-concept. Okay, so ano nga ba yung pinaka-causes ng environmental issue? Bakit nagkakaroon ng climate change? Diba? So, kung iisipin mo, i-imagine mo yung sinaunang panahon, diba? Stone Age, diba? Wala naman silang problema sa basura nun. Diba? Hindi pa umaabot ang September, talagang malamig na sa kanila. Malamig na season na. Tayo, parang napaus ako dun. Okay, di ba? Samantalang tayo, September, dapat malamig na season yun, pero nandyan pa rin yung araw. Di ba? Mainit na araw. Di ba? And usually, parang last year lang din, naitala yung pinakamataas na heat index. Di ba? Sa buwan ng Setyembre, kung di ako nagkakamali. Di ba? But supposed to be, yung bare months is malamig na season pero okay, so ganun pa. Ano ba yung main causes? Pinaka major cause po niyan ay yung advancement in technology. Okay? Yung AIT natin is advancement in technology. So, habang umuunlad, habang nagmo-modernize yung technology natin, merong nagsasuffer. Diba? Advancement in technology, but the environment seems to suffer. Nag-agree yung ibon sa akin. Okay, so yun. Diba? Habang umuunlad yung technology, nagsasuffer ang environment. Diba? Kasi saan ba usually ginagawa ang technology? Diba? Factories. Diba? Yung usok ni factory. Diba? Nakakasira ng kalikasan. And yung product ni technology, for example, yung mga sasakyan, ay nagpo-produce din ng usok na siyang sumisira din sa kalikasan. Diba? Kaya ang pinaka-cause ng environmental issue, ng climate change, is yung advancement in technology. Because the environment seems to suffer. Diba? Okay. So, kapag napag-usapan ng climate change, kakambal na po niya si global warming. Diba? So, palagi silang magkarugtong. Diba? Para silang magkapatid. Diba? Hindi mo pwedeng pag-usapan si climate change na hindi nababanggit si global warming. Diba? So, global warming po. Ito yung pag-init, di ba? Ng ating mundo. So, bakit ba uminit yung ating mundo? Dahil natatrap, na-store yung init na dapat inilalabas ni Earth. Di ba? Nakukulong, kumbaga. Di ba? So, meron tayong protection dyan sa init ng araw dapat. Pero dahil sa modernization, numinipis. Di ba? Hindi kumakawala yung init na dapat kumakawala. Parang ganun, di ba? So, ayan. Global warming, natakpan na. Yan. Rising of global average temperature. So, tumataas yung average temperature ng mundo. Diba? So, hindi naman dapat kasi ganito kainit. Pero, bakit ganito kainit? Kasi nga tumataas. And that is global warming. So, bakit tumataas? Yan yung naka-bracket natin. Kasi, dito, tightening, yung pagnipis of ozone layer in Earth's atmosphere. So, ito pong pagnipis ng ozone layer natin na siyang sanang pumuprotekta sa atin laban sa init ng araw, di ba? Kasi kung iisipin mo kapag direktang tumama ang init ng araw sa ating mundo at wala tayong panangga laban doon, talagang tunaw tayo, di ba?
Pero dahil sa ozone layer, na parang shield natin, parang blanket natin sa atmosphere, 'di ba? Yung init ng araw nababawasan, 'di ba? So, 'yun. 'Di ba? So, kaya dati sa sinunong panahon hindi na masyadong nararamdaman yung init ng araw because of the fact na makapal pa yung ozone layer. Pero ngayon, dahil sa modernization of technologies, yung usok ni factory, yung usok ni sasakyan, ay nakakapagpanipis nito. Di ba? Okay? So, tightening of ozone layer in Earth's atmosphere. Dun po tayo sa pangalawa. Causes changes in the climate patterns. So, dahil din po kay global warming, yung pag-init ng ating mundo, yung klima natin, nagiging pabago-bago na. 'Di ba? So, nababago yung climate patterns. 'Di ba? So, for example, yung kanina sabi ko, buwan pa lang ng Setyembre, na dapat buwan na lumalamig na, 'di ba? Nasa malamig na season na tayo. Pero bakit napakainit pa rin? Dahil yun sa global warming. 'Di ba? Kasi nagko-cause ng changes in the climate patterns. 'Di ba? Yung nai-store na init sa mundo napoprolong sa pananatili nito sa ating mundo, 'di ba? So dapat kumakawala yun, 'di ba? 'Di ba? Or should we say na dapat yung init ni araw na direktang tumatama sa atin dapat may panangga tayo laban dun 'di ba? Pero bakit nararamdaman natin yung sobrang init ng araw? Dahil po yun sa pagnipis ni ozone layer na cause ng global warming. Okay, so sana naintindihan po yung konsepto ni global warming dahil babalik po ulit tayo sa kuya niya, sa nakatatandang kapatid niya na si climate change. Okay, so kapag sabi po natin climate change, long-term changes in temperature and weather patterns around the world. Okay? So, ito yung long term na nararanasan natin. 'Di ba? 'Di ba? So, dahil kay global warming, nababago yung climate patterns, and dahil sa climate change, which is yung nararamdaman natin in a long term, 'di ba? Is nababago na yung natin, yung season natin. 'Di ba? So ito yung pinaka-pino-point out nito 'di ba? Long-term changes in temperature and weather patterns around the world. So bakit dati di naman tayo usually na tinatamaan ng mga bagyo? Okay. 'Di ba? So may taon noon, may mga taon talaga noon na yung mga bagyo is kakaunti lang. 'Di ba? 'Di ba? So ilang bagyo lang naranasan natin sa bansa natin, and ngayon sobrang lalakasan ng mga bagyo. 'Di ba? So paano ba nabubuo yung bagyo? 'Di ba? Dahil dun sa init ng araw. 'Di ba? Yung tumataas yung temperatura ng sea levels. 'Di ba? Yung water, bodies of water nagpo-form ng moisture sa hangin. Circulate yung hangin, 'di ba? Kakaroon ng bagyo. 'Di ba? So, 'yun. Dahil doon, long-term changes and different. Okay? So, 'di ba? Magkakaroon ng pabago-bagong klima. 'Di ba? So, ngayon, mapapansin nyo, last December, nakaranas tayo ng mainit na climate 'di ba? But then sa latter part ni December is doon pa lang lumamig. Supposed to be dapat yung buong December is napakalamig talaga na buwan. Pero bakit may part na mainit, may part na malamig, 'di ba? So dahil po 'yon sa climate change, 'di ba? 'Di ba? Okay? So ulitin ko lang po, long-term changes in temperature and weather patterns around the world. Okay?
So, yung naka-bracket po natin is bakit, ano ba yung main cause ulit ng climate change or ni global warming? Yung pag-init ng temperatura ng mundo? Because of burning of fossil fuels. Diba? So, yung factory kanina, di ba? Tapos yung kotse, yung sasakyan na nagpo-produce ng usok. Di ba? So, yun po yung fossil fuels. Di ba? Yung pagsunog ng fuel, diba? Burning of fossil fuels, diba? Yan, kapag yung usok is, syempre tataas yan, diba? Pupunta yan sa atmosphere natin. Sisira naman si ozone layer, diba? Ninipisa naman si ozone layer, diba? Kaya may pabago-bagong panahon. Okay, so GT, global threat. Okay, so climate change, syempre, malamang sa malamang, yan po ay global threat. Di ba? Banta sa mundo. So kapag hindi naagapan ito, ano bang possible na mangyari? Talagang masisira ang ating mundo. Di ba? Okay, so global threat, yun nasa bracket po. Ano bang maapektuhan nito kapag sabi natin global threat? Saan ba usually? Sino ba usually ang naapektuhan nito? Number 1, ito, yung HH natin, human health. Kalusugan natin, di ba? So, kapag mataas ang heat index, heat index na init na nararamdaman ng ating katawan, it's possible na magka-stroke tayo, di ba? Possible na tamaan ka ng iba't ibang uri ng sakit. Iba't ibang uri ng heat-related illnesses, di ba? So, yun yung pinaka-primarily na naapektuhan. Yung human health. Pangalawa, yung S natin, safety, kaligtasan natin. Di ba? Wakas. Siyempre, dahil po yan sa init, di ba? Init ng panahon, di ba? So, kaligtasan mo rin. Baka kasi dumaan ka sa mainit na lugar, di ba? Okay. And siyempre, pinakalas po natin, human health, safety, and environment. Siyempre, kalikasan. Sino ba yung pinaka maapektuhan bukod sa tao? Siyempre, yung mismong environment. Diba? Pag pinag-usapan yung climate change, pinaka naapektuhan yung environment. Diba? Tagtuyot. Diba? So, kapag ang west side ng globe ay mainit, yung counterpart niya, sa opposite part niya is, ito naman yung malamig na part, diba? Yung inuulan na part. So kapag yung sa taas is El Nino, sa kabila naman sila Niña. Diba? Mayroong tagtuyot, mayroong tagbaha, tagulan. So ganun. So climate change. Okay? So naintindihan po yung konsepto na yan. Okay, dumako na tayo sa main cause, yung pangatlo po natin. Main cause. Okay, yung naka-bracket po dyan is increase in greenhouse gas emissions. So, ganun pa rin. Ano? Yung pinoproduce ng mga appliances, mga machines na usok, kotse, sasakyan, factories, diba? Nakakapag-increase po yan ng greenhouse gas emissions. Burning of fossil fuels, ganun pa rin, diba? Ganun pa rin yung pinaka-konsepto niya, yung usok pa rin na nagmumula sa mga makina, sa mga sasakyan, factories, diba? And deforestation. Kapag sabi natin deforestation, kabaliktaran niya si reforestation, deforestation, erosion of environment, pagkasira ng environment na ang pinaka epekto nito is yung mga wildfires, diba? Bigla-biglang pagkasunog ng forest, diba? Na siyang nagiging sanhi ng pagkasira dito, diba? Burning of fossil fuels, deforestation, and etc. Marami pang iba, diba? So, lahat yun nakaangkla kay climate change. Okay? So, mabigat na kalaban to, diba? Kasi sinisira lahat. Kalusugan mo, kaligtasan mo, 'di ba?
kalikasan, di ba? Nakakapag-produce pa, nakakapagbigay pa sa atin ng long-term changes, di ba? In temperature. So, kung itong init na to is dapat pang isang buwan lang, dahil long-term, pwedeng umabot ng 6 months, di ba? Pwedeng umabot ng 8 months, long-term changes. And syempre, yung weather patterns around the world, kung panahon ngayon ay dapat mainit, bakit tayo? For example, kung dapat panahon ngayon ng taglamig, pero bakit napakainit, di ba? Kung panahon ngayon ng basta yun. Okay. So, tama na tayo sa examples. Puro tayo examples. Okay. Meron pa. So, ang susunod pala, examples pa rin. So, wala tayong takas kay example. Okay. Example of causes. Okay. Example of causes ni climate change. Dahilan. Sanhi pala. Sanhi, dahilan. Parehas lang pala yun. Okay. Example of causes. Diba? For example, wala si climate change. Ano yung possible na rason para magkaroon ng climate change? Ito yun. Example of causes. Diba? Okay. So, number one na reason. Diba? Kaya nga nasabi natin sa simula, is dahil sa advancement in technology, kaya nagkakaroon ng climate change. Kaya number one na example of causes ni climate change is yung generating power or electricity. Okay? Generating power or electricity. So, bakit? Bakit cause yan? Diba? Nag-generate ka lang ng kuryente, cause na agad ng climate change. Kasi ba, usually, bago ka makapag-produce ng power, ng electricity, meron po yan. Meron pong makina. Meron pong makina ginagamit dyan. Meron pong makina na umiinit, puproduce ng usok, diba? So, yun. Diba? Kaya, yun ang pinaka-cause ni climate change. Dahil nag-generate ka ng power, and yung pagbibigyan mo ng power ay napakaraming kabahayan. Iinit at iinit yung makina. Diba? And syempre, hindi pa tayo ganun ka-modernize para yung makinang gamitin natin is hindi fuel operated. So kapag fuel operated yan, syempre magpuproduce ng usok yan. Na nakakasira sa ating ozone layer, global warming, climate change. Diba? So naintindihan ba yung interconnections? Yes. Okay, so yun po. Pangalawa, manufacturing goods. Ito na, si factories. Explain pa ba natin ba? Diba? So kapag nag-drawing ka naman ng climate change, talagang meron kang factory na the drawing, diba? Dapat present si factory na nagpo-produce ng usok. Diba? So, in the first place, bakit may factories? Kasi naman manufacture ng goods yun. Diba? Manufacturing goods. So, kapag di naman nag-manufacture... sorry. Kapag hindi naman nag-manufacture ng goods si factory, wala ka namang kakainin. Wala ka namang gagamitin gamit. Diba? Okay? So, again, cost pa rin ni climate change si factory. Okay? So, hindi pa ako nakakita sa buong buhay ko, may factory na hindi nagpo-produce ng usok. Kung meron man, pakibalitaan ako. Okay. Pangatlo. Cutting down burning forests Cutting down burning forests or deforestation. Okay? Cutting down, pagputol, burning forest, pagsunog ng kagubatan, deforestation. So kapag nagsunog ka ng forest, deforestation syempre. Diba? Kapag nasunog yung forest dahil sa wildfires, nag-cutting down ka ng puno, deforestation. Diba? Kasi pagkasira ng kalikasan. Diba? And again, dahil may word na burning, usok. Okay? Dahil meron tayong term na ginamit na cutting down. Ano ba usually na ginagamit sa pag-cutting down ng mga puno? Lagari ba kaya na ng lagari yun? Or gagamit ka ng machines na nagpo-produce ng usok, chainsaw, di ba? Diba? Yun, yung pinaka-pino-point out lang natin, kahit na
yung term na usok lang, 'di ba? Na siyang nakakasira sa ating kalikasan. Hindi kalikasan, sa mundo, 'di ba, rather. Okay. So, na pinaka-cause ni climate change. Kahit yun na lang yung pinaka-maintindihan niyo, ano. 'Di ba? Kaya huwag kayong magpo-produce ng usok. 'Di ba? Huwag na kayong mag-vape, nigarilyo. Okay. So, parang may dumadaan doon. Safe ba ako dito? Okay. So, last po natin, UT, using transportation. Sasakyan, di ba? Explain ko ba? Sakyan na, may sakyan bang hindi nagpo-produce ng usok? Ay, oo, ito pala, yung sasakyan ko. So, wala palang usok to. So, sana lahat tayo naka-e-bike, ano? Okay. Okay. So, tapos na pa tayo dun, ano? EI na tayo. EI, environmental impacts. So, kung meron tayong cause, meron tayong impacts, effect, di ba? So, dahilan, epekto. Okay? So, ano bang epekto nun? Di ba? Kapag gumamit ka ng sakyan, kapag nagputol ka ng puno, kapag nagproduce ka ng goods in the factories, generate ka ng power, electricity, ano bang effect nun? Ano bang possible effect nun? Impact nun sa ating mundo. 'Di ba? So meron tayong tatlo diyan. Number 1, melting of polar ice caps. Melting of polar ice caps, ito po yung ano, diba? Yung kayeloan natin sa ating mundo, 'di ba? Siyempre, ano bang pinakakalaban ni init? Yung lamig, 'di ba? Yung yelo. So kapag umiinit ang mundo, pinaka-naapektuhan po niyan yung kayeloan natin. Kayeloan natin. Yung mga ice caps natin. Yung, di ba? Kung di nyo lang alam yung sitwasyon ng Antarctica naman. Di ba? Talagang natutunaw na yung yelo. And mayroon mga speculations na baka hindi na natin abutin yung 2030, di ba? Because of that. Okay. So, melting of polar ice caps. May mga tao. Okay. So, pangalawa, rising sea levels. Pag-angat, pagtaas ng antas ng tubig, katubigan natin. Siyempre, natunaw yung yelo, di ba? Saan pupunta yung natunaw na yelo? Di ba, tubig na yun? So, pupunta yun sa karagatan. Di ba? Tataas yung sea levels natin. Di ba? So, siyempre, kapag tumaas yung sea levels, may mga islang lulubog. Diba? So, ganun yun, diba? May makakain ng karagatan dahil sa pagtaas ng katubigan. Diba? Okay, and again, yung number 3 natin, yung pangatlo natin, changing weather patterns. So, explain pa ba natin? Okay, so, yun nga, diba? Natunaw yung yelo, tumaas yung levels ng katubigan natin. Siyempre, may epekto rin po yan sa pagbabago ng weather patterns. Diba? Diba? So, next na po tayo. Malapit na tayo. Lapit na. Bira. Walang katapusan to. Okay. So, kung meron tayong environmental impacts, meron din po tayong human and health impacts. Okay? So, isa lang naman nakalagay dito, pero syempre, kung pag-iisipan ko kayo ng mga examples ito is marami pa. Marami pa ito. Di ba? Okay? So, yung pinaka major impact lang sa ating kalusugan. Di ba? So, dahil sa pabago-bagong weather patterns, weather climate, pwede bang gamitin? Parang parehas na term. Pabago-bagong climate, di ba? So, meron pong epekto yun. Merong epekto yun sa kalusugan nating mga tao. And ang pinaka number 1 natin na impact dyan is yung spread of disease. Okay? So, paano tayo nakaka-acquire? For example, paano makaka-acquire ng disease ang tao? Sakit.
Usually po yan ay nanggagaling sa air pollution. Okay? Anong meron sa air pollution? Yan na naman, si usok. Diba? Si usok na naman po yan. Diba? So, dahil sa usok, dahil naging polluted ang hangin, dahil sa usok, ngayon, mayroon ng sakit. Spread of disease. And ang pinaka delikadong sakit ay yung sakit na nagmumula sa hangin. Diba? Bawal palang tawanan to. Okay, so dito na po tayo sa effects of climate change. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meron po tayong 6 rito. Okay, so medyo marami po to kaya please so nakaka 30 minutes na po tayo. Kung gusto nyong magpahinga muna, yun yung mga kaya lahat itong i-observe diba? So pwede nyo post muna to, then the next day panoorin nyo ulit yung next part, diba? Kasi dito na po tayo sa effects of climate change. Number 1, epekto ni climate change. So broad po ito. Number 1, paulit-ulit tayo dito. Extreme weather events affect human health. Extreme weather events affect human health. So kanina pasada na natin 'to yung dahil sa climate change meron kang disease na apektuhan yung kalusugan mo, 'di ba? So rising temperature leads to yung pagtaas ng temperatura, yung global average temperature ay nagli-leads to dalawa. Meron tayong dalawa rito. More frequent and intense heat waves. Heat waves, ibig sabihin po yung heat waves, yung heat index na nararamdaman ng iyong katawan, 'di ba? Para siyang wave. Kaso nga lang yung wave is init. 'Di ba? And kapag naramdam ng katawan mo 'yan, heat index po 'yan. 'Di ba? Yan na magkokos syempre ng illnesses, 'di ba? Yung pangalawa natin, increasing the risk of heat stroke. 'Yun. Pinaka sakit. 'Di ba? Kapag merong heat waves, merong mataas na heat index, 'di ba? Pwede siya mag-cause, pwede magkaroon ng threat in having heat stroke, 'di ba? And heat exhaustion, heat exhaustion, heat exhaustion, and other heat-related illnesses. Iba pang sakit na may kinalaman kay heat, kay init, di ba? So, increasing the risk of heat stroke, heat exhaustions, wala palang S, and other heat-related illnesses. So, yun yung pinaka-epekto, di ba? Pinaka-epekto ni climate change. So, pangalawa, ulitin ulit natin, si rising sea level. So, dahil nga sa umiinit, ulit tayo sa pag-init, umiinit ang temperatura ng mundo, natutunaw yung yelo, tumataas yung levels ng katubigan. Okay? So, due to the melting of the polar ice caps, it will lead to, kaya ulitin natin, due to the melting of the polar ice caps, yung continent of ice natin, it will lead to coastal flooding and displacement of communities living in low-lying areas. So dahil ulitin natin para baka may hindi nakasunod. Coastal flooding and displacement of communities living in low-lying areas. So, yung mga nasa low-lying areas, syempre dahil tumaas nga yung sea levels, diba? Masasakop niya yun. Masakop ng tubig yung area na yun, diba? May lulubog na isla na low-lying areas, diba? Yung community na naka-reside doon, syempre maapektuhan ng coastal flooding. Diba? So, ganun pa yan. So, kung meron tayo sa tubig, meron din tayo sa kagubatan. Diba? Number 3 natin,
increase wildfires. Wait lang, may lumadang kuliglig. Okay, increase wildfires. Pwede pa naman siguro, matagal yung kuliglig naman. Okay, increase wildfires po, ito yung galing ng kuliglig niya, walang usok ah. Nakakatulong siya sa kalikasan. Ay, umikot siya. Fossil fuels yun. Meron siyang usok. Ang bihira. Nagiging critic ako. Inom lang ako ng water. Nakalangap ako ng fossil fuels. So, inom muna kayo ng water. Okay, so babalik tayo. Ala. So wala namang sinabi yung driver ng kuliglig sa akin. Hindi naman weird yung tingin niya siguro sa akin. Hindi naman ako naabutang na sasalita mag-isa. Wala lang. Okay, so saan na tayo? Increase wildfires. Okay, sa increased wildfires. So dahil nga po sa init ng araw, 'di ba? Pagtaas ng global average temperature, syempre, nagko-cause yun ng pagsunog, yung biglaang pagsunog ng kagubatan. 'Di ba? Mainitan lang yung isang dahon, yung tuyong dahon, makapag-produce ng yung kahit yung ningas lang ng apoy, 'di ba? Yung ningas tapos and then eventually nag-turn into fire. Tapos nagkaroon na ng wildfires, diba? So, yun. Increase wildfires. Intense heat waves coupled with increased wind. Ito na yun. Okay? So, dahil nga po sa heat waves, diba? Heat waves. Ito yung pinaka-term na ginagamit sa heat, diba? Kapag tao naman pinatutungkulan, heat index. Heat waves, yung init na nararamdaman mo dahil sa hangin, di ba? And then, sinamahan pa ni increased wind, yung pagbuga ng hangin, yung tuyong dahon na nainitan ng araw, na hanginan, yung ningas, umapoy, kumalat sa kagubatan. Di ba? Okay. Intense heat waves coupled with increased wind can lead to more frequent and intense wildfire. Mas madalas at mas mabagsik ba yung intense? O wildfire. Okay, na wildfire. Pagsunog ng wild or kagubat. Diba? Okay, so number 4 na po tayo. CAD causes agricultural damage. 1:33 p.m. 84%. Okay. So, causes agricultural damage. So, hindi lang po kagubatan na nasira, kundi pati agriculture. Di ba? So, tagtuyot, di ba? Pinaka-example nito. Unpredictable rainfall. Dahil nga sa changing weather patterns, nagbabago yung patterns ng weather, 'di ba? So, inaaral kasi ng mga magsasaka yun, 'di ba? Alam nila kung kailan uulan. 'Di ba? Alam nila kung kailan magandang magtanim. Kaya sa susunod na buwan is
possible na umulan. So tinatiming nila yun, di ba? Pero dahil unpredictable na yung pagbagsak ng ulan, di ba? So hindi nila alam kung kailan yung tagtuyot. Biglaan yun, di ba? Di mo naman biglang, wala naman silang weather forecast, di ba, na ginagamit, di ba, to measure the weather, di ba? So yun. Sana ako. Causes agricultural damage, unpredictable rainfall, disrupt, yung nasa lupo ng bracket. Disrupt traditional rainfall patterns. Disrupt yung traditional rainfall patterns. Yung traditional rainfall patterns, yun po yung ginagamit ng magsaka para malaman nila kung kailan magandang i-timing yung pagtatanim. Di ba? Kasi alam nila kung kailan uulan di ba? Kasi ang traditional rainfall pattern. Hindi sila gumagamit ng modernized weather forecast. Wala, may tawag doon. Hindi sila gumagamit ng modern weather forecast para i-analyze yung weather patterns. Diba? So, traditional rainfall patterns. Traditional rainfall patterns ang ginagamit po nila. So, yan. Leading to, yan. So, saan ba nagli-lead yun? Okay? So, kapag unpredictable rainfall, di mo alam kung kailan uulan, saan nagli-lead yun? Di ba? Nadi-disrupt or napipigilan yung traditional rainfall patterns, saan nagli-lead yun? Droughts. Tagtuyot. Di ba? Hindi mo alam kung kailan uulan. Anong mararason mo kapag di mo alam kung kailan uulan? Tagtuyot. Di ba? Matutuyo yung saka. Okay? So, hindi lang naman tanim yung maapektuhan, di ba? Kapag merong tagtuyot dahil sa init ng araw, dahil sa sobrang intense na heat waves, hindi lang tanim maapektuhan, pati yung livestock may stress. Livestock stress, di ba? So yung livestock po natin, kapag sabi natin livestock, yung live na stock natin, ano ba yung live na ini-stock mo para ibenta? Yung mga manok, di ba? Yung mga baboy, yung mga baka, di ba? Livestock, may stress sila kasi mainit ang panahon di ba? So yan, livestock stress, heat, sana ba ito? Livestock stress, heat stress, na-stress sila dahil sa init, and mortality in livestock, mortality dahil sa init ng araw, dahil sa sobrang intense na heat waves, yung mortality ng livestock mo is maapektuhan din. So pwedeng mamatay yung alaga mong hayop, di ba? So kahit painumin mo yan ng maraming tubig, kung ang mas nangingibabaw sa kanya yung heat stress, pwede pong mamatay yan, di ba? So hindi sapat yung basa lang, di ba? Bigyan mo lang ng maraming tubig, di ba? So heat stress and mortality in livestock, impacting saan nagkakaroon ng impact to? Yun, na-stress yung hayop, hindi mo alam kailan mamamatay yung hayop. Anong impact nun sa'yo? Kung yun ang hanap buhay mo. Ayun, meat and dairy or yung cow's milk, di ba? Yung dairy, yung gatas ng baka, di ba? Meat and dairy or cow's milk production, yun ang pinaka maapektuhan niya, di ba? Yung karne, yung gatas ng baka, yung production nun, di ba? So pwedeng ma-decrease yun, pwedeng mabawasan, or pwedeng talagang malugi ka sa iyong hanap buhay, di ba? Kapag may biglaang dami
namatay na hayop, alaga mo, bebenta mo sana kaso namatay dahil sa heat stress, 'di ba? So yun pa na, hindi lang sa droughts, tagtuyot, tuyo yung tanim mo, hindi lang yun ang problema mo. Kung may alaga ka ring hayop, mainit ang panahon, pwede ka ring mamatayan ng alaga dahil sa heat stress. Okay, so 45 minutes, 1:38 p.m., 84%. Okay, dito na po tayo sa number 5. Damage to damage to infrastructure and property. Okay? So, kapag ang bahay mo ay gawa sa light materials at mainit ang panahon, anong possible na mangyari sa bahay mo na gawa sa light materials? Damage. Wasak. Sunog. Diba? So, yun pa. Pati ang infrastructure and property mo ay pwede ring masira dahil sa climate change. Okay? So, hindi lang naman usually na galing sa init ng araw, eh, dahil nga napag-usapan din natin yung changing of weather patterns, 'di ba? So, kung ang right side ni Earth ay tagtuyot dahil sa mataas na intense heat waves, yung sa counterpart nito sa kabilang side is doon naman yung tag-ulan, tagbaha, 'di ba? So, either sa dalawang side na yon ang maramdaman mo, tagtuyot or tagbaha, 'di ba? Na syempre makakasira sa iyong infrastructure and property, 'di ba? Floods, saan yung floods and storms can cause substantial damage to infrastructure leading to financial losses. Floods, baha, and storms, bagyo, can cause substantial damage to infrastructure leading to financial losses. 'Di ba? So, syempre, sira bahay mo, hindi mo papagawa. Kapag pinagawa mo yung bahay mo, gagastos ka ba? Syempre, 'di ba? Kaya financial losses. 'Di ba? So, hindi lang yung mismong property mo, hindi lang mismong infrastructure mo ang maapektuhan, kundi yung pagpapagawa mo nun, paggamit mo ng pera sa pagpapagawa nun, kaya maglilid yun, syempre, ng financial losses. 'Di ba? 'Di ba? Okay? So, ano ba yung tatlong examples natin? Infrastructure and property na maaaring masira due to that storm, due to floods, due to droughts. Di ba? So, meron pa tayong talo dito, nakalista. Again, pwede kayong maglagay pa ng ibang examples nito kung may naisipan kayo. Okay? Tatlong bagay. Roads, kalsada. 'Di ba? So pwede mong masira ang kalsada natin kapag may floods, 'di ba? Pwede, 'di ba? Or kahit yung tagtuyot, 'di ba? Kapag labis na ang tagtuyot, baka yung pinaka foundation niya is matuyo na rin. Mag-collapse na lang bigla yung roads, 'di ba? Or dahil din sa tubig, 'di ba? Kapag masyadong nabasa, masyadong alam mo yun, ng moisture yung pinaka foundation ni road, syempre magko-collapse din yun, di ba? And pangalawa natin yung bridges, tulay, di ba? Lalo na kung kung substandard yung pagkakagawa sa di ba? Sa tulay, di ba? Tinipid yung materyales. Isang pitik lang ng intense heat waves, di ba? Collapse agad yan. Di ba? Isang buga lang ng hangin ng bagyo, di ba? Sira agad yan. Kaya substandard. Okay? And syempre, yung pangatlo natin yung mga buildings natin. So, hindi lang roads, bridges, and buildings ang maaring masira
due to floods, storms, tagtuyot, sa epekto ni climate change, diba? Okay. So, number 6. Okay, so sana may naiintindihan po tayo. Ano? So, barrier to economic growth. Okay. So, ang pinaka naaapektuhan ng climate change ay yung mismong ekonomiya ng bansa natin. Okay? Barrier to economic growth. So, yung climate change nagiging barrier, nagiging kontrabida sa economic growth ng bansa natin. 'Di ba? Okay? So, kasi syempre may mga damage, 'di ba? Ito. Damage to infrastructure, damage to infrastructure. Nakakapulol pala 'to. Okay. Damage to infrastructure, agriculture, and livestock has a major impact and effect to the country's economy. Diba? Kapag nasira yung infrastructure, gagastos ka ba? Hindi. Gagastos ka. Kapag nasira yung agriculture, gagastos mo ba? Hindi. Gagastos ka rin. Kapag namatayan ka ng livestock mo, di ba? Gagastos ka ba? Hindi. Gagastos ka. And ang pinaka gagastos ay yung government. Di ba? So, kapag napamalitaan niya, di ba? Kapag naka-receive siya ng maraming reports na nasira yung ganito, nasira yung ganyan, nasira yung mga ganito, syempre maglalaan siya ng pondo para sa pagpapayos nun. And again, dahil yun sa epekto ni climate change. Di ba? So, kung natin gawing kontrabida si climate change pala. Kasi syempre, kaya nagkakaroon ng climate change dahil din naman sa atin. Di ba? Di ba? So, dahil sa usok. Di ba? Kaya maglakad ka na lang, di ba? Kung ikaw ay may sasakyan, nagpo-produce ng usok, tapos naalala mo yung lesson natin ngayon, uy, nasabi sa discussion niya, di ba? Maglakad ka na lang. Parang awa mo na. Okay? So, yung susunod po natin itatopic is, ito na po yung 4B natin. Ayan. So, tapos na tayo sa 4A, ano? Okay? Nakakaisang oras na tayo sa isang lesson pa lang yun, ano? Okay. So, consumption. So, na si consumption? Ito. Okay? So, more ano na to? Itong susunod po nating itatopic is more on your action na. Ano? Yung human activities, yung pwede mong gawin to fight climate change, para makatulong sa kalikasan, di ba? Okay? Consumption and production patterns affecting climate change. Okay? So, pasadahan muna natin to, yung consumption and production patterns affecting climate change bago yung mismong solution. Diba? Introduction muna bago yung solution. Okay? So, magandang talakayin muna natin to bago yung solution. Okay, isa-isay natin. Consumption and production patterns affecting climate change. Okay? So, simulan natin sa PP. Production patterns. Okay. So, kapag sabi natin yung production pattern, syempre may kinalaman po yan sa pag-produce, pag-generate, and manufacture. Okay? So, nakaka-apekto rin po to, talagang nakaka-apekto sa climate change, yung pag-generate and manufacture. Diba? Production patterns. Okay? So, diba? Bago ka naman makapag-generate, bago ka makapag-manufacture, syempre, sino masasacrifice? Sino? Hindi naman tao. Ano ba ang masasacrifice? Diba? Ang environment. Diba? Kaya nakaka-apekto yun sa climate change. Okay? So, kapag nag-generate ka ng ganitong goods, kakailanganin mo bang factory? Kapag nag-manufacture ka ng ganitong goods,
Saan ka kukuha? Sa factory ba? Di ba? Di ba? Usually, talagang talaga, si factories ang pagkukuhanan mo. Di ba? Okay, yun po yung production patterns. So, i-analyze lang po natin kung paano nagkakaroon ng epekto or paano naapektuhan yung climate change. Production patterns, dahil nga doon sa pag-produce mo, pag-generate mo, pag-manufacture mo ng products, ng goods, gagamit ka ngayon ng makina, ng factory, to produce that. Siyempre, magpuproduce ng usok, maapektuhan yung climate change. Diba? Yung pabago-bagong klima. Okay? So, anong mainam na gawin mo doon? Paano maka-counter si production pattern? Siyempre, itong mundo naman natin is hindi natitigil sa pagpuproduce, pagpamanufacture, pag-generate ng products. So, magandang gawan to ng gawan ng research, gawan ng essay. Diba? Paano mapipigilan ng production patterns? Paano mapipigilan ng pagpuproduce ng tao, ng mga goods and products? Though hindi mo lang talaga siya mapipigilan, pero baka ma-lessen mo, diba? Baka mapigilan mo yung mass production, diba? Mapipigilan mo ba? Okay. So, medyo mahabang talakayan pala to pag-usapan yung production patterns, pero sana naintindihan yung pinaka-konsepto nito. Okay? So, tayo pala, dumako muna tayo dito sa kasi yung PP natin, tapos yung pangatlo, yung CP, is dalawang negative, nasa gitna yung positive. So, isunod na muna natin yung isa pang negative bago tayo mag-positive. Kasi balance yung isa di ba? So, yan. Production patterns, generate manufacture, dahil sa pag-produce mo, nasisirang climate change, naapektuhan yung climate change. Yung pangalawa, yung pangatlo natin. Jump muna tayo sa tatlo Or pwedeng gawin yung na lang. Ito na yung pangalawa. Parang ganun. Di ba? Masusunod yung di ba? Dalawang negative, isang positive. So, yan. Consumption patterns. Consumption patterns. Kapag meron yung nagpo-produce, siyempre, meron yung magko-consume. Di ba? Di ba? So, kasalanan mo rin. Di ba? Walang po-produce kapag walang bibili. So, hindi lang yung nagtitinda ang may kasalanan, kundi ikaw din na bumibili. Hindi magtitinda yung producer kung hindi ka magko-consume. Okay? So, consumption patterns. So, nakakasira din po yan sa climate change. Okay? So, use of economic or consumer goods and resources. So, ito yung paggamit mo ng economic or consumer goods and resources. Ito yung paggamit mo. Yun na yun. Diba? So, kapag gumagamit ka, syempre may magpuproduce nun, dalawahan yan, diba? Diba? So, hindi pwedeng mawala yung isa dyan. So, talagang balikan yan. Dalawang negative yan, pero hindi mo mapipigilan. Okay? Hindi mo malilesen. Kasi merong production, and kaya ka nagpo-produce dahil kay consumption. Gets? So, balikan. So, hindi rin naman magkakaroon ng advancement in technology kung walang nakaisip na magbenta ng product ng technology. 'Di ba? 'Yun ang pinaka-cause natin 'di ba? 'Yun yung pinaka-dahilan kung bakit may climate change, may global warming, dahil sa advancement in technology. Pero nakakalimutan natin na kaya lang talaga merong technology ay dahil may nakaisip mag-produce ng product from technology at ibenta 'yon. 'Di ba? Production patterns, 'di ba? Consumption patterns. Kapag may nakaisip ng ideya, gumawa ng produkto, anong gagawin niya doon? Hindi niya bebenta yun. Pagkakakitaan niya yun. At kapag dumami ang
demand, kapag tumaas ang demand, syempre magmamass production yun. Di ba? Balikan yun. Walang katapusan. Walang katapusang response yun. Di ba? Response. Okay? So sana po naintindihan. And dahil, eto po, kahit na present yung dalawang yan, di ba? Dalawang negative na yan, alam nyo ba na meron pa ring positive side? And itong positive side is galing ito sa mismong environment. 'Di ba? So kahit na sabihin na natin na gusto mong mag-produce lang na mag-produce, 'di ba? Bakit yung environment ay still nandyan pa rin para pagkuhanan mo ng materials, resources, 'di ba? O kahit sabihin na natin na bili ka ng bili, consumption patterns, 'di ba? Bakit still hindi ka nauubusan ng binibili? Dahil kay environment. Hindi siya nauubusan. 'Di ba? Ito yung positive side. Hindi galing sa tao, kundi galing sa mismong environment. Ecosystem resiliency. Yung pagiging resilient ni ecosystem. 'Di ba? So, bakit siya naging resilient? 'Di ba? Para mabigyan ka lagi ng gusto mo, 'di ba? Para makapag-produce ka, para may makabili pa, 'di ba? So, kapag tumigil naman si ecosystem wala nang 'di ba? 'Di ba? Kapag tumigil na si ecosystem, kapag wala nang tumutubong puno, 'di ba? Makakapag-produce ka pa ba? May makakabili pa ba? Wala na, 'di ba? So, dahil kay ecosystem, yung pagiging resilient ni ecosystem, kaya ka nananatili yung palitan. Palitan ni producer at ni consumer. Walang katapusan. Okay? So, ecosystem resiliency, regenerate. Patuloy lang po nagre-regenerate ang ecosystem natin. Pumutol ka ng puno, in the years go by, may tutubong panibagong puno. Diba? Kaya nagre-regenerate Di ba? Regenerate, sustain. Yan yung pangangailangan mo. Okay? So, ibig sabihin ng sustain, kapag ang lupa ay tumigil na. For example lang, kapag ang lupa ay tumigil na sa pag-accept or pagpapatubo ng mga binhi, di ba? Binhi ng palay, binhi ng mais. Syempre wala nang kakainin. Okay? Sinusustain ang lupa para may makain ka. Para pwedeng pang pagtamnan. Di ba? Diba? Pag naging acidic na yung lupa, di ba? Pag masyado ng acidic yung lupa, hindi ka nang pwedeng magtanim. Di ba? Pero dahil nasusustain ng ecosystem yung lupa, di ba? Pwede pang pagtaniman. So, hindi lang regeneration, sustain pa. Nasusustain ka pa. Di ba? And aside from that, and adjust what is lost. Sakit na. Di ba? So, kahit nawalan yung environment, for example, yung bundok. For example, yung isang bundok ay yung kalahati niya, wala nang mga puno. Adjust what is lost. Nakakapag-adjust siya. Saka, nawala sa kanya. Kasi resilient ecosystem, di ba? So, kahit may mawala sa kanya, nakakapag-adjust siya. Kaya niya pang buhayin yung mga punong nasa right side niya lang niya. Diba? Kasi yung left side, for example, diba, mga wala na. Naputol na ng mga illegal loggers, diba? For example. Diba? Nakakapag-adjust siya. Resilient diba? Diba? So kahit na yung mga puno
na nawala dun sa bundok na yun ay ginamit ni producer para ibenta kay consumer, di ba? Nakakapag-adjust pa rin siya. Ano? Isipin mo, di ba? Paano yun, di ba? Imagine mo, yung isang bundok, nagputol ka ng kahoy sa kanya, hindi siya nakapag-adjust. Ano gagawin niya sa mga natitirang puno? Siyempre papatayin ulit. Hindi niya isustain yung mga natitirang puno. So mamamatay lahat. 'Di ba? So dahil nakakapag-adjust siya, adjust siya sa nawala sa kanya, nakakapag-regenerate siya, nakakapag-sustain siya. Yun. Kaya kami napuproduce pa. Kaya kami nabibili pa na product ng environment. 'Di ba? So yan, regenerate, sustain, and adjust what is lost, destroyed, or added in the environment. So, nung nabasa ko yung word na added, yung nalaman ko yung word na added in the environment, naisip ko agad yung settlements, yung mga kabahayan, yung mga gusali na maidadagdag mo sa environment, nakakapag-adjust siya doon. 'Di ba? So kahit na inoccupy mo na yung larger part ng ecosystem ng mga gusali, ng roads, ng buildings, gusali, roads, building. Basta 'yon, 'di ba? 'Di ba? Nakakapag-adjust pa rin siya. 'Di ba? Hindi pa rin niya ginuguho yung lupa. Basta ganun, 'di ba? Diba naintindihan nyo yun? Yung gusto ko lang i-point out, diba? Diba? And meron pa tayong last part dito, yung CTR natin. Capacity to recover. Ay, sakit. Okay, capacity to recover. Parang yan. Parang regenerate, diba? Recover. Tinamaan man siya ng bagyo, kaya niya mag-recover. Diba? So, hindi siya totally destroyed. Because kaya niyang mag-recover, mag-regenerate. Diba? So, yun. Diba? Kung ikaw nakakarinig nito, diba? Saan ka kakampi? Sa production patterns ba? Sa consumer pattern? Consumption patterns ba? Or dun sa ecosystem resiliency? Diba? Oh. Huwag mong sabihin hindi ka papanig kay consumption patterns. Kasi sana wala kang ngayon. Wala kang mga gamit ngayon, di ba? Huwag mong sabihin papanig ka kay ecosystem resiliency na wala kang dalang gamit, di ba? Parang yun, parang totally opposite, di ba? Okay, so move on na po tayo. 1 hour and 8 minutes. 2122. 81%. Ay, nako. Haba pa. Saan ba tayo? So, ito na. So, sana po naintindihan niyo yung natin. Introduction pa lang po yun. Okay, nag-introduce lang tayo. Nag-introduction lang tayo ng pinaka main cause. Di ba? Kung ano nga ba yung rason kung bakit naapektuhan yung climate. Ano ba yung rason? Kung ano nga ba yung pinaka major reason affecting climate change. 'Di ba? Yung pagbili mo, pag-produce ng binilhan mo, nasisira yung environment, pero yung environment mabait sa'yo kasi resilient siya, 'di ba? Regenerate, sustain, adjust what it's lost, capacity to recover. Grabe, 'di ba? Sakit na word na, 'di ba? Alam mo, kaya mo bang mag-recover? 'Di ba? Para lang mapagbigyan yung walang sawang umaabuso sa'yo. Diba? Something like that. Okay. So, dito na pa tayo sa consumerist attitude. CA, dito na tayo. CA, consumerist attitude. Attitude ni consumer. Okay? Diba? So, kanina, ito yung natin. Ito yung pinalabas nating masama eh. Diba? Yung attitude ni consumer. Attitude ni producer. Diba? Consumerist attitude contributes to the depletion and tama, di ba? Contributes to the depletion and exhaustion of natural resources. Ito
Di ba? So, siya yung siya yung nagde-deplete, nagbabawas, sumisira, di ba? Exhaustion, yun. Di ba? Walang kapahingang gumagamit, umaabuso sa natural resources. Yun, di ba? Consumerist attitude. Ito yung attitude mo as a consumer, as a person na may unending wants and needs, di ba? Yan. So kapag may wants ka and may needs ka, pagkain man yan o magamit, environment ang nasasuffer, di ba? Okay, ito na po, malapit na po tayo sa pinaka-action. So sana nababagbag yung damdamin nyo. Okay, so sana lang nakakaroon tayo ng, alam yun yun naman yung pinaka-punto nito eh. Diba, yung mabagbag yung damdamin ninyo, magbago kayo, diba, magbago tayo. Okay, so CF na po tayo. Ito na, may kinalaman na to sa inyo, from this moment, CF unto the end. Ito na lang, konti na lang, diba? So ito na yung may kinalaman sa inyo, yung gagawin yung actions, diba, to save the environment. Kaya mo bang i-save ang environment? Diba? Yung environment, kaya nyo nang kaya nyo i-recover yung sarili nyo. Pero siguro kapag nakakapagsalita sa environment, siya, ngingiti lang siya, diba? Ngingiti lang siya, ngingitin ka lang niya. Wala naman siya siguro sabihin. Hindi ka naman niya mapipigilan sa paggamit sa kanya. Okay, carbon footprint. Carbon footprint. So, ikaw ito na nagpuproduce ng carbon. Carbon. Ano ba yung carbon? Usok. Nalalaman sa usok. Okay, so ikaw ito. Yung footprint mo. Yung nilalakaran mo. Ikaw mismo na gumagamit ng carbon. Usok. Gumagamit ng usok. Gumagamit ng mga bagay na nagpo-produce ng usok. Nagpo-produce ng mga bagay na gumagamit ng usok. Diba? Okay. So, carbon footprint caused by an individual. Diba? Sabi ko sa iyo, kayo to eh. Diba? Organization or certain population. Okay? Mabigat yung population. Diba? Kapag lahat ng populasyon gumagamit ng usok, patay. Patay ang environment. Diba? Okay? Caused by an individual, organization, or certain population. Okay? So, anong gagawin mo? Okay? Kapag ikaw na gumagamit ng usok, parang pangit ng term na yun. Diba? Kapag ikaw, basta yun kapag ikaw na gumagamit ng bagay na napoproduce ng usok, diba? Yun na ba yung katapusan nun? Paano mo titigilan yan? Doon na tayo sa solution. Carbon offsetting. Carbon offsetting. So, ito na po yung reduction of carbon footprint. Okay? So, carbon offsetting of OFF setting. Magkadikit yun offsetting. So more on solution na to. 'Di ba? Hindi ka naman mananatiling gumagamit ng usok eh. 'Di ba? Hindi naman habang buhay nagagamit ka ng usok. Nasa alam mong nakakasira sa environment. Gagawa ka ng solusyon para mapigilan 'yon. Para makagawa ng tama, 'di ba? That is carbon offsetting. Okay? Reduction of carbon footprint. Reduction of your carbon footprint. 'Di ba? Reduction of your production of usok. Okay? So, paano magagawin yan? Ano gagawin mo action? We have 3. Okay? REWM. Number 1, reforestation. Counterpart ni deforestation, kung ang deforestation is negative, reforestation, positive. Reforestation, again, di ba? Forestation. So, pagtatanim again.
in the forestation. Forestation. In the forest. Di ba? So, pagtatanim. Di ba? Reforestation mo, di ba? Reforest. Magtatanim ka ulit. Di ba? To save the environment. Okay? So, yun pa, carbon setting. Again, itong tatlo na to is tatlo lamang sa mga possible na gawin mo para mapigilan yung carbon footprint mo. Di ba? So, reforestation. Pangalawa, renewable energy. Yung paggamit mo ng renewable energy. Again, kasi, hindi, renewable energy. Alam yan? Kasi, di ba, yung ginagamit nating kuryente ngayon, di ba, gaya ng sabi ko kanina, is galing yan sa makina, di ba? Umiinit yung makina dahil marami gumagamit ng kuryente. And syempre, later on, wala pa tayong naiimbento na electricity na kuryente na hindi operated ng machine, 'di ba? And at the same time hindi rin fuel operated, 'di ba? Kaya yung mga ganung bagay, yung ginagamit na nagpo-produce ng kuryente, ay nagpo-produce ng usok. Kaya ikaw, gumamit ka ng renewable energy. Example of renewable energy, solar, wind, water. Kaya ba nila mag-produce ng kuryente, ng energy? Kaya nila, 'di ba? At the same time, hindi yun nagpo-produce ng usok. 'Di ba? 'Di ba? 'Di ba? So, 'yan. Solar panels, hydro power, something like that. Wind, yung mga natin. Wind, ang tawag doon yung sa Ilocos. Basta 'yan, 'di ba? Okay. So, yun pa, 'di ba? Yun pa yung mga renewable energy. Ibig sabihin, kahit na ibilad mo lang diyan yung solar panels, hindi mawawalan ng araw. Unlike sa kuryente, 'di ba? Kapag yung makina nasira, yung makinang nagpo-produce ng kuryente ay nasira, nag-overheat, namatay ang kuryente, nag-blackout, wala ka ng kuryente. Pero kapag naka-solar ka, ang ginamit mo is hydropower, kuryente na galing sa tubig, operated by water. 'Di ba? Yung tubig naman hindi nauubos yan, 'di ba? Lalo kapag lalagay mo sa karagatan. And hindi naman nagko-consume talaga ng water 'yon. 'Di ba? Usually, ang nangyayari lang doon is yung wave, yung alon ng karagatan ay yun mismo ang nagpapagana doon sa hydropower. And at the same time, yung hangin, syempre hindi mawawala yan. 'Di ba? Yung sa Ilocos, wind turbine. Basta 'yon. Yung mga ganun, 'di ba? So, di naman nauubusan ng hangin, di naman nauubusan ng init ng araw, hindi naman nauubusan ng alon, alon sa karagatan, 'di ba? So, renewable energy po yung mga 'yon, 'di ba? So, mas maiging yun na lang ang gamitin mo kung kaya ng budget mo. Okay? So, parang paus na. Pangatlo, waste management. Waste management. Pag-manage ng waste, basura, 'di ba? Paano ka mag-manage ng basura? Paano yung gagawin mong segregation to manage waste? So, yan. Ito ng paraan yan, 'di ba? Kasi doon sa napapanood ko mga videos, though merong selection, merong segregation, nakalagay biodegradable, non-biodegradable, recycle, pero pag bubuksan mo sa loob, magkakasama rin pala lahat. Saan yung segregation doon? 'Di ba? May ganung basura parang 3 in 1. 'Di ba? So, pwede kang makaisip ng bagong ideas regarding waste management. 'Di ba? Parang natigil na sila doon, 'di ba? Sa pag-segregate into biodegradable, non-biodegradable, and recycles. Pero ikaw, meron may isip, 'di ba? How to manage waste. 'Di ba? Yung iba gumagawa ng upuan galing sa basura. 'Di ba? Products made of garbage. 'Di ba? So ano pa rin 'yan? Still considered as waste management 'yun. 'Di ba? Kasi na-manage mo yung waste into products na nagagamit mo pa mismo. 'Di ba?
So hindi yun natitingga sa ano lang, sa dump site, di ba? Kasi ikaw mismo ginagamit mo, di ba? Okay. Okay, dito na ba tayo sa human activities? Human activities. Okay, patapos na pa tayo. Konti na lang. Ano? So, dito na ba tayo sa human activities? Ito po yung major cause of greenhouse gas emissions. Okay? So, naniniwala ba kayo doon? Lahat ng ginagawa mo ay cause ng greenhouse gas emissions. Diba? Yes na yes po. Lalo na kapag gumagamit ka ng machine. Gagamit ka, di ba? Gumagamit ka ng TV, gumagamit ka ng cellphone, gumagamit ka ng kotse. Sasakyan. Sasakyan na lang, di ba? Gumagamit ka ng motor mo. Major cause of greenhouse gas emissions. Kapag sabi ng greenhouse gas emissions, dalawa lang po yan. Either carbon dioxide or methane. Okay? So, greenhouse gas emissions, carbon-containing gases. Okay? So, saan nagmumula yung greenhouse gas emissions? Carbon-containing gases. Mga bagay na napoproduce ng carbon. Mga bagay na napoproduce ng usok. Okay? For example, ng usok na yan, carbon dioxide, CO2, methane, CH4. Okay? Gets? Ito na pa. So, sa solusyon na po tayo. Individual actions that can mitigate climate change. Individual actions that can mitigate climate change. So, meron tayong URL. Use reusable luggage. Ano yung luggage mo? Plastic luggage. Okay? So, bakit ganon? Bakit ganon, sir? May plastic. Di ba, individual actions yan. Makakatulong dapat sa kalikasan. Bakit ka gagamit ng plastic? Di ako maniniwala. Hindi ako maniniwala sa'yo na hindi ka gagamit ng plastic. Kahit nasabihin na nating much better yung plastic, yung paper na luggage kaysa plastic, hindi pa rin ako maniniwala sa'yo na mas gugustuhin mo yung papel na yon kaysa sa plastic. Hindi ako maniniwala sa'yo na mas gugustuhin mo yung paper straw kaysa sa plastic straw. Diba? Kasi yung paper luggage, paper straw, madaling masira. Plastic, matibay. So, anong pipiliin mo ron? Plastic luggage. Okay? So, reusable naman di ba? Yung word na reusable, ibig sabihin, hindi mo naman agad itatapon yung luggage na yan. I-reuse mo yan. Di ba? So, yung plastic luggage na ginagamit mo ngayon, pwede mo bang gamitin yan sa susunod? Di ba? Unlike to sa paper bag, paper straw, once na ginamit mo, napunit na yan, hindi mo nagagamitin yan, tatapon mo na yan. Though, alam mo yan, ano naman siya, madidecompose naman siya eventually, pero ibang-iba pa rin. Yung mayroon ka lang isang ginagamit, yung nire-reuse mo every time. Diba? Which is plastic luggage, plastic bottle, plastic everything. Okay? So, number 2 natin. Print as very little as necessary. Okay? So, ano to sa printing ta? Ano? So, mas nakaka-relate kami rito kasi usually kami lang naman nagpiprint, mga teachers, lalo na kapag may exam. Pero bawal to Print as very little as necessary. So, parang pinapalabas ito yung mag-print ka back to back. Diba? So, hindi ina-advise sa amin yun na mag-print back to back do sa kopod. Diba? Parang kami yun. Oo na, sumisira kami ng kalikasan dahil dito. Okay. Print on either side of page to scale back the number of paper use. Okay? Kayo na lang inaasahan namin dito kasi din nagagawa to. So, kapag magpiprint kayo, di ba? Either side of page, back to back.
kung kaya nyo mag-print ng back-to-back, gamitin yung use coupon, print nyo doon sa likod kasi, ginagamit ko pala to noon. Oo. Nung nagpapaquiz pala ako sa inyo, di ba? Ito pala yung ginagawa ko. Yes, di ako kasama sa kanila. Okay, di ba? Print on either side of page to scale back the number of paper use. Okay, so kung kaya ng back-to-back, kung kaya gumamit ng use coupon to print, di ba? So gawin natin. Kasi makakatulong kayo sa kalikasan, di ba? Makakatulong tayo sa kalikasan. I-emphasize natin yun. Number 3, recycle. Alam mo ba ng explanation dito? Recycle. Di ba? So ano yung ni-recycle natin? Cans, lata, bottles, bote, plastic, and papers. Okay? So, cans. Ano bang possible na gawin sa cans? Kung creative ka, marami kang maisip. Bottles, plastic, and papers. Diba? So, yun, i-recycle mo lang. Kung kaya mo namang gamitin ulit, gamitin mo lang ng gamitin. Diba? O mo itapon. Diba? So, kaya ko, dami kong ganito sa dami kong ganito sa table ko. Diba? Dami kong plastic doon, dami kong bottles doon. Lahat ng binibili kong bote ng diba? Galing 7-Eleven. Nakatambak pa rin po doon sa ko, sa table ko, sa ilalim ng table ko. Diba? At least nagre-recycle. Nakakatulong sa kalikasan. Cans, wala akong lata doon. Plastic, papers, ang dami doon, papers. Diba? Okay. So, next po, number 4. Use a reusable containers. Okay? Paggamit ng reusable containers, diba? Yung yung container na ginagamit ko sa mag-iisang taon na ata yun. Okay? Reusable bottles, tumblers, or tumblers. Reusable bottles or tumblers. Yung tumbler ko, ilang taon na ba yun? Parang magdedekada na yun. Okay. So, yun. Number 5 na tayo. Nawala yung save water. Save energy. Save electricity lang nandito. Okay. So, dagdag ko na lang mamaya. Number 5, save electricity. Save electricity. Iligtas mo ang electricity. Hindi. Magtipid po tayo ng electricity. So, sa paanong paraan ka ba magtitipid? Okay? Wait. Yan. Lagyan nyo yung exclamation mark para damang-daman nyo. Iba na talaga boses ko. Boses. Limit. Yan. Tapos na. Okay. So, yan. Save electricity. Use energy efficient lightweight bulbs. May mga ganun, di ba? Sa bahay namin, gumagamit kami ng bombilya na lightweight. Ibig sabihin ng lightweight bulbs yung bombilya na mababa yung watts. Di ba? Lightweight bulbs. Diba? So kapag mababa yung watts, mababa rin yung konsumo nito sa kuryente. Di ba? So use energy efficient light bulbs, lightweight bulbs. So kapag gumagamit ka ng mababang watts na bombilya na nakabababa ng kuryente mo, syempre nakaka-save ka ng electricity. 'Di ba? And at the same time, kailangan mo ring turn off appliances lalo na kapag when you are not using them. Syempre kapag hindi mo ginagamit yung TV, patayin mo. Pero make sure mo na kapag pinatay mo yung TV, walang nanonood sa likuran mo. 'Di ba? Kasi papaluin ka sa 'di ba? Okay. Turn off appliances when you are not using them. Number 6, kung merong electricity, iligtas din natin ang tubig, 'di ba? Save water. Okay? Shut down faucet, shut down
the faucet. May di dapat. Hindi, gawin nyo na lang one word yung shutdown. Ay, hindi bawal po. Basta yun, shut down the faucet. Patayin ang faucet. Paano sir kapag wala kaming faucet? Basta patayin yung tubig. Okay, para lang malimit yung water usage. Diba? Limit your water usage. Okay? So, patayin yung gripo. Gripo na lang. Diba? Patayin yung shower. Kung may shower kayo. Kami wala. Okay? Para lang malimit yung water usage. Diba? Dadalong oras na patay. Wala na talaga manunod nito. Okay. Possible solutions to climate change. Possible solutions to climate change. Meron pa tayong 5. Bibilisan ko na lang kasi tatama rin aking panoorin ito. Number 1. Stop cutting down trees. Stop cutting down trees. Itigil mo na ang pagpuputol ng puno. Baka may makarinig pala sa akin. Okay. Stop cutting down trees. Huwag tayo magputol ng puno. Lalo na kung hindi sa atin ang puno. Okay. Control of population. Number 2. I-control ang population. Bahala na kayo rito. Basta i-control nyo ang population. Diba? Kung kailangan natin magbawas tayo. Hindi. Huwag tayong papatay. Huwag tayong papatay. Okay. So, number 3. Focus on renewable energy. Okay? Solar panels, hydropower, wind turbines. Diba? Focus on renewable energy. Solar, wind, and hydropower. Solar, wind, and hydropower. Number 4. Unplug your devices. Parang may nakalimutan ako nakasaksak sa bahay. Okay, basta yun. Unplug your devices. Tanggalin sa saksakan yung device na nakasaksak. So di mo matatanggal yung device na hindi naman nakasaksak, di ba? Okay. Number 5, lastly, okay. Personal solutions to global warming. Di ba? Meron kang naiisip na personal solutions para sa global warming. Gawin mo, di ba? What if gawin mo 'yun? Di ba? Nung high school ka, kahit nung elementary ka, di ba? Pinagawa ka ng essay or ng slogan na may kinalaman sa pagliligtas sa environment. What if gawin mo 'yun, di ba? What if gawin mo 'yun magmula ngayon? Di ba? Siguro makakatulong ka. Mapigilan ang pagkasira ng environment, di ba? So, hanggang dito na lang po tayo. Ito na po yung last topic natin. Sana may naintindihan kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe, follow ako, and i-ring ang notification bell. Okay? So, bahala na po tayo sa buhay natin. Magmula ngayon. So, tama na, ayoko na. Pause now. Okay, 1:33:21 and counting. 2:27 p.m. 78%. Bye-bye.